Napakasarap sa pakiramdam na may ganito akong klaseng asawa na laging nasa tabi ko, handa akong protektahan. Hindi naman mahirap ang daan papunta sa falls dahil maayos itong nililinis si Damien, ang aming anak, na talagang hilig ang ganitong mga gawain. Naririnig na namin na magandang tunog ng agos ng tubig mula sa falls. Bigla akong nakaramdam ng excitement. Ang lamig ng hangin na yumayakap sa amin. Hindi na ako makapaghintay na makapagtampisaw sa falls. Masayang pagmasdan ng iba't ibang uri ng ibon na naninirahan malapit doon. Dahil sa aming saganang farm na may iba't ibang uri ng prutas at gulay. Mahal, be careful ha. Watch your steps. Baka madulas ka. Napanguso ako sa sinabi nito. Paano ako makakagalaw? Hanggang ngayon, nakapulupot pa rin ang braso niya sa aking bewang. Kaya ko, ano ka ba? Halika na nga, masyado ka naman nag-aalala eh. Hindi ko maiwasang makaramdam ng saya nang maramdaman ko ang lamig ng tubig sa aking mga paa nang mag-umpisa ako magtampisaw. Hinila ko na rin ang asawa ko dahil may pag-alinlangan pa ito at isa pa, nakaalalay pa rin ito sa bawat galaw ko. Mahal, ano ka ba? Hindi ko naman pababayaan ang anak natin eh. Halika na, doon tayo. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Ano pa nga bang magagawa niya? Hinila ko na siya. Hinayaan naming dumampi ang bagsak ng tubig sa aming katawan. Binuhat pa ako ni Tyler, kung kaya't ipinulupot ko ang kamay ko sa kanyang leeg. Hindi ko maiwasang mapatingin sa mapupula niyang mga labi. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang init at damdamin sa aking dibdib. Baka dala ito ng pagbubuntis ko, kung ano-anong pumapasok sa isipan ko. Habang naglalakad kami patungo sa falls, napansin kong tila mas bumibilis ang pintig ng aking puso. Hindi ko magpigilang maghangad na halikan ang labi ng aking asawa. Isang matamis na pagnanais ang bumalot sa aking puso. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya at hinalikan ko siya. Ang amoy ng kanyang balat at ang init ng kanyang labi ay nagdulot ng kakaibang saya sa akin. Agad naman itong ginantihan ang aking halik nang may kasamang pagmamahal at pagpapahalaga. Sa bawat halik, parang sinasabi namin sa isa't isa na wala nang mas tatamis pa sa labi niya at sa labi ko. Nang maghiwalay ang aming mga labi, pareho naming habol ang hininga. Walang mga salita na kailangan. Ang bawat titig at galaw ay nagsasabi ng higit pa sa anumang pwedeng sabihin. Sa sandaling iyon, alam kong wala na akong mahihiling pa. Ang pagmamahal na taglay namin para sa isa't isa ay sapat ng dahilan para ipaglaban ang aming pagmamahalan ano man ang mangyari. May naughty wife. Hindi ko maiwasang mapahilot sa aking sintido habang pinagmamasdan ang basag na vase sa sahig. Ang sakit at panghihinayang ay bumalot sa akin sa tuwing tinititigan ko ang pira-piraso ng isa sa mga favorite ko na vase sa bahay. Ito'y regalo sa akin ni Tyler when we celebrate our wedding anniversary. At isa yung espesyal na alaala sa aming pagmamahalan. Napakahalaga nito sa akin, pero heto ngayon, basag na. Ngunit kahit na ang sakit na nararamdaman ko, ay halos hindi ko mailarawan, hindi ko rin magawang magalit ng labi sa aming anak na si Luna. Ang pangunahing iniisip ko ay ang kapakanan ni baby. Ayaw ko magalit dahil baka ma-stress ako, makasama pa sa baby namin. Alam ko ang aming anak na si Luna ay isang likas na malikot at mapangahas. Ngunit sa kabila nito, ayaw namin magalit sa kanya ng sobra. Mahal namin siya ng labis at ayaw namin magdulot sa kanya ng anumang trauma o takot. Pero madalas talaga sumusobra na ito sa kakulitan. Napansin ko rin ang iba pang mga gamit na magulo sa couch, pati ang mga hibla ng buhok, maging ang mga makeup nito. Ilang beses na namin pinagsasabihan si Luna tungkol sa kanyang pag-uugali at pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ngunit parang hindi niya ito nauunawaan o hindi niya pinapansin. Hanggang sa kasulukuyan, hindi pa rin kami handang pagbuhatan ng kamay ang aming mga anak. Gusto namin silang maging responsable at mapagmahal ng mga individual. Ngunit nauunawaan din namin na bahagi ito ng kanilang paglaki at pag-unlad. Sa halip na magalit, pilit naming ipinapakita sa kanila ang pagmamahal at pag-unawa na umaasa kaming magbubunga ng tamang pagpapahalaga at pagpapakumbaba sa kanilang mga puso. Sana dumating yung araw na matuto na ang anak naming si Luna. Luna, bakit naman hindi ka nag-iingat? Iniiwas lamang nito ang paningin sa akin.
ipinagpatuloy ang ginagawa. Ito ang mahirap sa anak niya. Madalas, nagbibingi-bingihan kapag pinagsasabihan. Hindi naman ako pasaway sa ganyang edad. Sobrang hirap talaga pagsabihin ng anak niya. Dinaig pa ang dalawa nitong kapatid na lalaki. Luna, kinakausap kita, sabi ko na may otoridad sa boses. Hindi kasi ito natatakot sa akin. Ayoko namang sigawan at baka magtampo na naman ito. Mahirap pa naman suyuin. Mom, I'm doing something here. I'll clean that later. Just let me finish this, okay? Nagpakawala na ako ng buntong hininga sa sinabi nito. Ano pa nga bang magagawa ko? Mag-work from home na naman sana si Tyler. Pero hindi ko na ito pinayagan. Kasi it's been a week since he's been working from home. I understand that he's worried about me. But I don't want to disturb him anymore. At isa pa, hindi ko naman pababayaan ang sarili ko. Naglinis muna ako ng kwarto. Itinupi ang mga damit na nilabhan. Hanggang sa makabalik ako sa baba. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naaayos ni Luna ang nabasag na vase. Wala na ito sa sala, pero nandun pa rin ang mga nagkaalat nitong gamit. Hanggang ngayon sa edad na 15, wala pa rin alam si Luna sa mga gawaing bahay. Gusto ko naman sana itong turuan, pero sobrang hirap nitong disiplinahin. Tila sa tuwing sinasabihan namin ito, sumasama ang loob nito sa amin. Ayaw ko naman na lumayo ang loob niya sa akin. Bilang isang ina, gusto kong magkasundo at malapit sa akin ang anak ko. Yung tipong magkukwento siya tungkol sa mga araw niya, kung gaano kami ka-close ni Mama. Luna, anak! Hindi ko ito nakita mula sa sala. Naku, sumusobra na talaga ang batang yun. May araw pa ba na hindi na ito pasasakitin ang ulo ko? Luna! Muli kong isinigaw ang pangalan niya, pero wala pa rin sumasagot sa akin. Hindi ko maiwasang mapakamot sa ulo. Lumabas ako ng bahay upang hanapin ito, pero wala pa rin, hanggang sa matanaw ko si Manang Sita na naglilinis ng pool. Luna! Muli kong sigaw, ngunit wala pa rin sumasagot sa akin. Hindi ko maiwasang mapakamot sa ulo sa sobrang pag-aalala. Lumabas ako ng bahay nang hindi alintana ang init ng araw. Handang hanapin ang aking anak. Lalo na't iniwan nito ang basag na vase sa sala, maging ang mga gamit nito sa school. Ayokong sanayin siya na pagkatapos ito magkalat ay iaasa ito sa iba. Yun pa naman ang isa sa kinaiinisan ko. Subalit wala pa rin ako makitang anino ng aking anak na si Luna hanggang sa matanaw ko si Manang Sita na masigasig na naglilinis pa rin ng pool. Manang, nakita mo ba si Luna? Tanong ko sa kanya. Ang mukha niya ay nagkaroon ng matinding pangamba. Kita ko ang pamumutla sa mukha ni Manang Sita sa narinig. Naku ma'am, ang akala ko po nagpaalam na sa inyo si Luna eh. Sabi po kasi sa amin, nakapagsabi na siya sa inyo. Pasensya na po ma'am, naisahan po ako. May sumundo po sa kanya yung mga kaibigan niya po ata. Napalunok ako sa sinabi ni Manang Sita. Sa gitna ng aking pag-aalala, naiintindihan ko na tila nangyari miscommunication. Ngunit sa kasalukuyang pagkakataon, hindi ko mawari kung ano ang dapat kong maramdaman. Pasaway talaga ang batang yun. Iniwan na lang ang mga dapat gawin niya. Nakakalat pa. Manang Sita, pwede po ba pagkatapos niyo dyan, palinis po nung nabasag na vase sa sala? Sige po ma'am, pasensya na po uli ha. Hindi ko po kasi alam na nagpalusot lamang si Luna para makatakas. Manang Sita, ayos lang po yun. Hindi nyo naman po kasalanan. Pumanik na ako sa kwarto namin sa taas dahil nakaramdam ako ng hilo habang nasa labas. Bahagya rin kumakalaman sikmura ako pero wala akong mautusan dahil busy ang mga tao sa bahay. Mas mabuti pa siguro lumabas na ako. Tila gusto kong kumain ngayon ng mga kakanin. Wala naman akong alam sa shop na nagdi-deliver ng mga kakanin kung kaya't lalabas na lamang ako upang bumili. Nang maayos na akong makapagsuot ng aking mga damit, lumabas ako ng kwarto. Ang sakit na nararamdaman ko sa aking tiyan ay hindi ko na maitago. Hindi ko mapigilang maaalala ang amoy at lasa ng mga kakanin na naglalakbay sa aking isipan. Napakahirap talaga ngayong panahon na nagbubuntis ka, lalo na kung walang mautusan o makakapagbigay sa iyo ng iyong hinahangad. Hindi ko nais na maabala pa ang aking asawa sa kanyang trabaho at ang aking mga anak may mga obligasyon din sa paaralan. Dahil dito, napaisip ako kung paano ko malulutas ang aking problema. Ang pagnanasa sa kakanin ay tila hindi nawawala, lalo na't unti-unti nang nauubos ang aming supply ng mangga na inani namin kasama ang aking asawa noong nakaraang linggo.
Isang malaking hamon ang haharapin ko sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa kabila ng hamon, kailangan ko maging malakas para sa aking sarili at para sa aking pamilya. Ang pagiging buntis ay hindi biro at ang pagkakaroon ng tamang nutrisyon ay mahalaga para sa aking kalusugan at para sa kalusugan ng aking dinadala. Manang, pasabi na lang po kay Luna kung umuwi po siya na aalis lang po ako sandali. Hindi po ba kayo magpapahatid, ma'am? Hindi na po, dyan lang naman ako manang eh. Nagdala na lamang ako ng payong bilang panangga sa init. Paglabas ko, sumalubong sa akin ang mainit na singaw ng hangin na talagang masakit sa balat. Summer is here, and it's the best time for a cool swim in the river or trip to the beach. Even though I haven't gone far, I'm already sweating. But I can see people selling tasty local snacks nearby. Their food looks really good. And it's right across from the famous restaurants. Honestly, my family and I prefer homemade food to fancy restaurants meals. There's something special about homemade dishes eh. It's not just about how they taste, but also the love and effort put into making them. It feels nice knowing exactly what's in your food and being able to make it just how you like. Puto kutsinta! Puto kutsinta kayo dyan! Bibingka, mainit-init pa! Hindi ko maiwasang mapalunok ng Hindi ko maiwasang mapalunok ng malanghapang mga kakanin na binibenta. Halatang mga bagong luto pa ang mga ito. Nang makalapit ako rito, tila nanginginig ang mga mata ko sa dami ng flavors at uri ng kakanin dito. Saktong-sakto, mukhang itong gustong kainin ng anak ko. Manang, magkano po yung isang bilao na may iba't ibang kakanin? Meron sa akin na ayaw silang kainin dahil sa iba't iba nitong kulay at maganda talaga ang pagkakadisenyo. Pero kumakalam na sikmura ko at mukhang kulang pa nga ata sa akin itong isang bilao. Pero hindi rin naman pwede na masobrahan ako sa matatamis na pagkain. Ang sabi sa akin ng doktor, dapat moderate lang ang pagkain ko. Pero parang ang hirap talaga dahil oras-oras atang kumakalam ang sikmura ko. Hindi ko mapigilan. Naku, 500 lang yan, ganda. Bumili ka na. Makakasiguro ka na masarap at malambot ang mga gawa kong kakanin. Si mama ay magaling rin magluto ng kakanin. At iyon ata ang hindi ko magawang matutunan sa kanya. Kung paano gumawa nito masasarap na kakanin. Sige po manang isang bilao nga po. Sumilay ang napakatamis ng ngiti sa labi ko nang mahawakan ko ng bilao. Buntis ka ba ganda? Napatingin ako sa matanda dahil sa biglaan nitong tanong. Opo manang. Aba, halata ka si Iha. Kumikinang iyong kagandahan. Katulad ng aking mga kakanin. Natawa na lamang ako sa sinabi ni Manang. Sige po Manang, maraming salamat po. Mauuna na po ako. Bala ko sanang umuwi at maglakad na lamang bilang exercise. Nang matanaw ng mata ko ang isang restaurant, hindi ko sana yun mapapansin nang makitang pamilyar na tindig ng isang tao. Isama mo pa ang pamilyar na kotse na nakaparada sa parking lot na iyon. Akala ko namamalikmata lang ako. Pero hindi dahil nakita ko ang side view ng lalaki. Sigurado ako kung sino yun. Naningkit ang mga mata ko nang ipatong ng babae ang kamay nito sa lalaki. As I stood there, disbelief washing over me. It felt as though I was witnessing a scene straight out of a movie. My heart sank like a stone in my chest as I watched the hand of another woman rest upon Tyler's. My eyes narrowed with anger, and I felt an overwhelming urge to confront them both. I couldn't shake the feeling of betrayal coursing through my veins. The man I trusted, the man that I loved, and thought loved me in return, was standing there with another woman's hand clasped in his own. It was like a dagger to my heart. The sight robbed me of my appetite. How could Tyler stand there, allowing this woman to touch him so intimately, without even bothering to remove her hand? Didn't he realize how much it hurt me to see him betray our marriage like this? He better explain this when he got home. Tagaktak ang pawis ko na makarating ng bahay. Agad akong dumiretso sa sala upang doon magpahangin at manood. Ang kaninang sala na marumi, magulo, ngayon malinis na dahil kay Manang Sita. Ako sana magliligpit na mga yun, pero hanggat maaari, ayokong yumuko. As I sat alone,
Munching on kakanin and watching the Taiwanese movie Man in Love, tears welled up in my eyes. The story depth and the characters' emotions struck a chord with me, resonating deeply with my own experience and struggles. Scene after scene, I found myself overwhelmed by a wave of emotion, tears streaming down my cheeks. Grabe, sobrang tago sa puso ang kwento ng movie na to. Marami kang matututunan na aral. Grabbing another piece of kakanin, I marveled on how quickly the bilao was emptying. It was hard to believe that makakaubos ako ng isang bilaong kakanin. I couldn't bear the thought of wasting remaining pieces. Why should I drown the despair alone when I could find solace in the simple pleasure of enjoying this delicious treat? Siguro mamaya ko nalang kakausapin ang asawa ko tungkol sa nakita ko sa restaurant. Each bite of kakanin, with its delightful aroma and soft texture, melted in my mouth, leaving behind a sweet, comforting sensation. With every mouthful, I felt warmth and contentment wash over me, momentarily easing the pain in my heart, stirred by the movie's emotional turmoil. Gusto ko pang muling bumili ng kakanin, pero kinakailangan kong kontrolin ang sarili ko sa pagkain ng sobrang tatamis. As the movie reached in conclusion, and the last few pieces of kakanin disappeared from the bilao, I reflected on the characters, struggles, and realizing their parallels with my own. Like the protagonist, I had faced challenges and heartaches in my pursuit of love. Pero heto ngayon, masaya kasama ang asawa at mga anak ko. Sa una talaga hamakin ka ng pag-ibig. May pagkakataon pa nga na tila gusto na lamang sumuko dahil nawawalan ka na ng pag-asa. Pero kung mahal mo talaga ang isang tao, ipaglalaban mo yan para sa huli, wala kang pagsisihan. Nakarinig ako ng ugong ng kotse pagkatapos ko manood at kumain. Sakto naman kapapasok lamang ni Manang Sita. Manang sino po yun? Si Noah po ma, mukhang napaaga po ang uwi. Mahinahon na sabi ni Manang Sita. Sa pagtanggap ko ng balita, hindi maiwasang magkaroon ng bahagyang pag-aalala sa aking puso. Alam kong may sariling kotse na si Noah at may lisensya na rin ang anak ko. Ngunit sa kabila ng kanyang kakayahan, hindi maiwasan na makaramdaman ako ng pangamba. Hindi kasi biro ang pagmamaneho. Lalo na't ang kalsada ay napakalabong lugar. Kahit gaano pa kagaling at kaingat ang isang driver, maaari pa rin siyang madami sa mga aksidenteng dulot ng ibang hindi maingat. Ito na ang isa sa mga kinatatakutan ko. Sa totoo lang, una akong tumutol sa ideya na magmaneho si Noah. Nais ko siyang protektahan at iwasan sa anumang posibleng panganib sa kanyang buhay. Ngunit sa huli, wala na akong magagawa, kundi tanggapin ang katotohanan na kinakailangan na niya ng sariling sasakyan, lalo na't may mga proyekto at gawain na kailangang puntahan. Kahit sa kabila ng aking pangamba, pumayag na rin ako. Ngunit sa pagpapalaki ko sa aking anak, tiyak ko magiging mas maingat ang mga ito sa pagmamaneho. Baka sa tamang gulang na lamang ni Damian at Luna ko sila papayagan na magmaneho. Gusto ko silang tiyakin na handa sa mga responsibilidad ng pagmamaneho at may sapat na kaalaman at kakayahan na protektahan ang kanilang sarili sa kalsada. Hey mom, what did you eat? Binigyan ako nito ng munting halik sa tuktok ng ulo. Napalunok naman ako na magtanong ang anak ko. Nakaupo na ito sa tabi ko at halata ang pagod sa mukha nito. Alam pa naman ni Noah na bawal ako sa matatamis. Sadyang hindi ko lang talaga mapigilan ng kumain ng kakanin. Bumili lang ako dyan sa labas. What? Why did you go out? Sino kasama mo? Mag-isa lang ako. Inis kong sabi. Naalala ko na naman kasi yung nakita ko sa restaurant. Naku, humanda talaga sa akin sa pag-uwi niya ang asawa ko. How could he let that girl touch his hand? Ang sarap din nilang hilahin ang buhok ng babaeng yun. Can't you see my husband's ring? Mom, don't do that again, ha? Paano na lang kapag may nangyaring masama sa'yo? Call Damian or me if you need anything, Mom. Please don't make us worried. Sa tingin niyo ba talaga, pababayaan ko ang sarili ko at si baby? Anak naman, anong gagawin ko rito sa bahay? Mag-isa lang ako at nakakainip. Wala namang masama sa minsang paglabas. Sinabi ko sa anak ko na may halong pagtatampo. Okay, Mom. Sorry po. Magpapalit lang po ako ng damit. Tinanguan ko ito. Habang lumalaki si Noah, mas lalong gumagwapo at nagiging kamukha ng ama. I can't help but caress my not so visible baby bump. Baby, kay mami ka lang magmana ha.
Kinuha na kasi lahat ng daddy mo eh. Ang lakas naman kasi talaga ng jeans ng asawa niya. Mom, what do you want to eat? Tanong ni Noah habang pababa ng hagdan. Napalingin ako sa gawi niya. Nakaputi lamang siya na t-shirt at beach-style shorts. Hindi ko mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan ng anak ko. Sa paraang iyon, tila bumalik sa akin ang alaala ng pagkabata ng aking asawa. May halong gulo ng buhok sa aming anak na nagdulot ng kaligayahan sa aking puso. Ang mga mukhang maraming mapapaiyak na mga babae. At masasabi ko na hindi talaga yun maiiwasan. Ang gwapo ba naman talaga ng dalawa niyang anak? Sa katunayan, maraming mga babae na nagsasabing nabuntis sila ng mga anak ko. At nakakapagtaka talaga dahil hindi naman ganun ang mga anak ko. Pero tuwing lumalabas ang resulta, hindi naman pala buntis sa mga ito. Ang iba, gustong ipaakos sa mga anak ko. For God's sake, hindi nila mapipikot ang mga anak ko, no? Lagi kong binibilinan si Tyler at Damien na kung may mabuntis man, ay pananagutan nila. Hindi ko kukonsintihin ang maling ginawa nila. Hanggat maaari, pinagsasabihan ko sila para matuto. At isa pa, kahit na aksidente man yon, ginusto nila yon. Nang tuluyan siyang makaupo sa tabi ko, hindi ko mapigilang pasadahan ang kanyang magulong buhok. Pilit na hinahaplos ang kanyang pisngi. My God, Mommy! Please, not me! Natawa siya sa aking ginawa. Talaga namang hindi ko mapigilan ang aking pagmamahal sa pagiging maalaga ng aking mga anak. Kahit pa sila ay matanda na, at kahit sino pa ang paglihian ko sa kanila, isang bagay lang ang tiyak, pagmumukha ng kanilang ama. Napakaraming pagkakataon na nasabi ko na tila kahawig nila ang kanilang ama, lalo na kapag tumitingin ako sa kanilang mga mata. At kung meron man akong gustong makuha sa kanila, iyon ay ang berdeng kulay ng kanilang mga mata. Kapag tumitingin ako sa mga mata ng aking asawa at ng aking mga anak, nararamdaman ko ang kapayapaan at kagalakan na tila'y dumadaloy sa aking puso. Ang berdeng mata ay nagdudulot ng katiwasayan sa akin. Nagpapahiwatig ng pagmamahal at pagkakaisa sa aming pamilya. Sa mga sandaling yon, alam kong walang anumang pagsubok o hamon ang hindi namin kayang lagpasan. Basta't kami magkakasama at nagtutulungan bilang isang pamilya. Pwede mo ba akong ibili ng kakanin? Nagugutom na naman kasi ako eh. Mommy, seriously? I can barely smell the kakanin on you. Mommy, tigilan mo ng pagkain na matatamis sa pagkain. Kumain ka na nun, diba? Isang bilao ng hayata na ubos mo eh. Anak naman, sinasabi mo bang huwag na kami kumain ng kapatid mo? Fine, just leave me alone here. Gusto ko mapag-isa. Natampal nito ang noo dahil sa sinabi ko. Mom, it's not like that. What if I'll just cook a veggies for you? Napabusangot ako dahil sa sinabi nito. Anak, hindi kami kambing ng kapatid mo. Diyan ka na nga. Samantalang nung pinagbubuntis kita, binibigay kong lahat ng gusto mong kainin. Tapos magdadamot ka sa kapatid mo ngayon. Huwag mo kong susundan ha. Magsasalita pa sana ito pero masama ang loob ko. Tumalikod na ako't nilisan ng sala upang pumanik sa itaas.